Sa gitna ng entablado, isang matikas at makapangyarihang lalaking nakatayo. Ang chairman ng isang kilalang business empire. May hawak itong mikropono at may aura ng otoridad habang nakangiti sa harap ng audience. Ladies and gentlemen, tonight is a special night. As you all know, our family has always valued privacy. But now, I believe it is time to introduce to you someone very dear to me. Muling nagsalita ang chairman. Pinupukaw ang atensyon ng lahat. For years, she has been away, studying and growing into the remarkable woman she is now. And tonight, I am honored to present to you my one and only daughter, Fall Martinelli. Nagpalakpakan ng buong audience habang dahan-dahang naglakad si Fall paakyat sa stage. Nasa kanyang lahat ng mata, pero isa lamang ang nakapukaw ng pansin niya. Si Creed. Nakatayo ito sa gitna ng crowd. Hindi makapaniwala na nakatitig sa kanya. Kita niya ang bahagyang pag-angat ng kilay nito. Ang kunot sa noo na wari, hindi makapaniwala sa narinig. Ang malamig at laging kontroladong ekspresyon nito ay napalitan ng gulat at pagtataka. Mabilis siyang iniwas ang tingin at pilit na hindi pinansin ang matinding tibok ng kanyang puso. Ngunit sa sandaling iyon, muli siyang lumingon at nagtagpong muli ang mga mata nila ni Creed. At sa isang iglap, parang bumagal ang mundo. Parang may kung ano hindi niya maipaliwanag na hatak ang titig nito. Parang tinatawag siya pabalik. Napalunok siya. Hindi niya maintindihan ang bugso ng emosyon na bumabalot sa kanya. Alam niyang hindi dapat. Alam niyang may nakatakda na para sa kanya. Pero bakit parang may gusto siyang magpatuloy sa pagtingin sa mga matang yon? Nang bumalik siya sa realidad, narinig yung muli ang boses ng kanyang ama. And I would also like to take this opportunity to formally announce something just as significant. My daughter, Folian, is engaged to none other than the heir of the Velasquez family, Dominic Velasquez. Muling pumalakpak ang audience. Ngunit tila nawala ng lahat ng tunog sa pandinig ni Fall. Muling bumalik ang tingin niya kay Creed. Ngunit ngayon, iba na ang ekspresyon nito. Ang kaninang gulat at pagtataka ay napalitan ng isang malalim na tingin. Hindi niya mabasa kung anong iniisip nito. Pero ang sigurado siya, may kung anong bumigat sa kanyang dibdib. Ang buong akala ni Fall Martinelli, kapag college na siya, magiging madali na ang lahat. Hindi niya na kailangang mag-review para sa susunod na quiz. O kaya naman, maghabol ng kung anumang mga projects para pumasa. Pero nagkakamali siya dahil mas mahirap pala talaga sa college. Kumbaga, ang hirap na naranasan niya noong high school ay walang-wala pa sa hirap ngayong college. Lalo na kapag graduating student ka na. Minsan nga hinihiling ni Fall na bumalik ang oras na nasa high school pa rin para hindi niya nahilingin na maging college agad siya. Pero syempre, malabo naman na mangyari yon. Wala siyang choice kundi ang magpatuloy dahil wala naman siyang kapangyarihan na pabalikin ang oras at ayaw niya rin naman na magsayang ng panahon kung babalik siya sa high school. Sa halip na harapin ang totoong buhay ng isang graduating college student na mag-OOJT na. Konting push na lang. Gagraduate na ako. Kaya ko to. Ako pa ba? Sabi ni Fall sa kanyang sarili habang nasa harapan siya ng malaking salamin. Para sa diploma. Kakayanin. Internship lang to. Sus. Basic. Maagang dumating si Fall sa kumpanya kung saan siya mag-OJT. Suot ang kanyang simpleng corporate attire. Bagamat sanay siyang maging maaga sa anumang gawain, iba ang pakiramdam niya ngayon. Halo ng kaba at pananabik. Ito ang kanyang unang araw bilang isang intern sa isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Pagpasok niya sa main office, nalubong siya ng isang babaeng nakasuot ng formal business attire, si Miss Chamin.
ang secretary ng Vice President. Good morning, Miss Fall. Magiliw na bati nito habang nakangiti. Are you ready for your first day? Good morning, Miss Chamin. Sagot niya. Pilit na tinatago ang kaba sa kanyang tinig. Yes po, I think so. Ngumiti naman si Miss Chamin at inabot sa kanya ang isang clipboard na may listahan ng mga guidelines. Before we start, let me explain your assignment. Seryoso, ngunit mahinang sabi ni Miss Chamin. You won't be working in just any department. You've been assigned to the Vice President's office. Napasingap si Fall at nanlaki ang mga mata. The Vice President's office? Tumango naman si Chamin. Yes, the Vice President personally needs an assistant. And since this is an internship, it's all about hands-on experience. I thought it would be a great opportunity for you. Medyo naging sobrang busy rin kasi ngayon ng buong kumpanya, kaya kailangan ko na magiging katuwang sa mga gawain. Mag-hire na sana kami ng additional employee na kukunin namin. And I came across your academic profile. I noticed that you've been an outstanding student. It also shows that you've earned numerous awards for your achievements, which is truly commendable. Nang mapansin ni Miss Chamin ang labis na pag-aalangan sa kanyang mukha, napangiti ito. Don't worry, kahit nandito ka for internship, sasahuran ka pa rin naman ng kumpanya. Ang Vice President ang nag-decide nun dahil magiging unfair daw para sa'yo kung wala kang makukuhang sahod. Hindi pa rin makapagsalita si Fall. Ang akala niya kasi ay sa mga department lang siya maa-assign. Hindi niya naman lubos sa kalain na sa opisina pala ng Vice President. And you also don't need to worry. You'll mostly be handling administrative tasks, organizing documents, preparing reports, scheduling meetings, and taking notes during briefings. Pero katuwang mo naman ako sa lahat ng yon at ako magtuturo sa iyo ng mga dapat mong gawin. It's a bit overwhelming at first, but I believe you can do it. Napalunok si Fall at napatingin sa clipboard na hawak. Iniisip pa lang niya ang magiging trabaho niya ay parang gusto niya nang umurong. Paano kung pumalpak siya sa mga gagawin niya? Paano? Kung masungit pala ang Vice President? Paano kung hindi siya nito magustuhan? Paano na? Miss Chamin, what if I make a mistake? Paano kung hindi ko po magagawa ng tamang mga ipapagawa niyo po sa akin o di kaya? Tanong niya nang may pag-aalinlangan. Ngumiti si Miss Chamin at mahinahong ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Mistakes are part of learning, Fall. What's important is that you do your best and pay attention to details. The Vice President is strict, but if you work hard, you'll learn a lot from this experience. Hindi naman kita pababayaan kaya wala kang dapat na ikatakot. Huminga ng malalim si Fall at tumango. Wala na siyang atrasan. Kailangan niyang harapin ito. Alright, I'll do my best. Sagot niya sa wakas. That's the spirit. Sagot naman ni Miss Chamin na lalo pang lumapad ang ngiti. Now, let me remind you of few things. Tumango si Fall at tahimik siyang nakinig kay Miss Chamin para hindi siya magkamali. First, always be punctual. The Vice President values time management. Second, be organized. He doesn't like clutter, especially with his documents. Tumango ulit si Fall. Tinandaan niya iyon. Third, always maintain professionalism. And lastly, do not hesitate to ask questions if you're unsure about something. Isa-isang inalala ni Fall ang mga sinabi ni Miss Chamin na para bang binibigyan siya ng huling habilin bago sumabak sa isang mabigat na misyon. Talagang itinatak ni Fall ang lahat ng mga sinabi nito sa kanyang memorya at siniguradong wala siyang nakaligtaan para hindi siya magkamali. Understood? Tanong ng sekretary. Yes, Miss Chamin. Sagot naman ni Fall. Kahit pa kabadong-kabado pa rin siya. Good. Then let's go. I'll introduce you to the Vice President. Tumango si Fall at sumunod na dito.
At sa bawat hakbang patungo sa opisina ng VP, mas lalong bumibilis ang tibok ng puso ni Fall. Pinagtitingnan sila ng ibang mga empleyado na nadadaanan nila. Ang ilan sa kanila ay magalang na bumabati kay Miss Cham. Ngunit, hindi naman maikakaila ang pagtataka sa kanilang mga mukha tuwing sila'y napapatingin sa kanya. Marahil dahil sa bago lang siya sa mata ng mga ito. Pumasok sila sa elevator at tahimik siyang sumunod kay Miss Cham. Makalipas ang siguro ay 5 minuto, lumabas na ulit siya at muling naglakad. Huminto sila sa harap ng malapad na pinto na may nakaukit na Vice President's Office. Ito na ang office si Vice President Creed Volsky. Imporma sa kanya ni Miss Chamin. Maaga siya usually dumadating sa opisina. Pero hindi naman siya strict sa oras kaya ayos lang kahit pa siyang mas mauna sa loob. As long as hindi ka late. Naiintindihan ko po. Sagot naman ni Fall at pinagmasdan itong kumatok ng 3 beses sa pinto. Sir, I'm with a new intern. Sabi naman ni Miss Chamin bago marahang binuksan ang pinto. Sa pagpasok nila, bumungad kay Fall ang isang malawak at marangyang opisina. Malaking bintana ang bumalot sa silid, nagbibigay ng tanaw sa city skyline. Malinis ang buong opisina. May bookshelf na may lamang libro. Sa gitna ay may exclusive desk at mayroong isang lalaki na nakaupo. Sa harap ng lalaking tutok na tutok pa rin, sa mga dokumentong binabasa ay isang nameplate na may nakasulat na Creed Volsky, Vice President. Nag-angat ito ng ulo sa kanila at ng charcoal nitong mga mata at diretsyong tumitig sa kanya. Doon niya ito mas napagmasdan ng mas mabuti. Halos hindi siya kumurap at hindi na rin makahinga habang nakatingin siya sa binata. Kahit nakaupo, masasabi na agad na matangkad ang binata. At kahit nakasuot ng suit, alam niya na agad na matikas ang pangangatawan nito. Tila isang modelo sa isang high-end magazine. Ang matangos itong ilong, malalim na mata na tila laging may iniisip. At mapupulang labi na bahagyang nakakurba sa isang seryosong linya ay nagbibigay dito ng isang nakakabighaning aura. Ang perpektong hugis ng panga nito ay para bang maingat na inukit at ang buhok nito ay maayos na nakastyle, sapat para masabi ni Fall na ang lalaking ito ay parang Greek god, the most breathtakingly handsome man she had ever seen. Habang nakatitig pa rin siya sa binata, kinunutan siya nito ng noo at doon niya na-realize na matagal pa lang pagkakatitig niya dito. Nang mapagtanto iyon, mabilis siyang nag-iwas ang tingin. Ramdam niyang unti-unting namula ang kanyang pisngi. Napansin naman ni Miss Chamin ang awkwardness kaya ito nang nagpakilala sa kanya. Sir, this is Fall, the new intern assigned to your office. And Fall, he is Sir Creed Volsky, the Vice President. Pinasadahan siya ng tingin ni Sir Creed. Ang matalim nitong tingin ay tila sinusuri siya mula ulo hanggang paa. I see, sagot nito. Malamig ngunit may otoridad ang boses. So, you're the one assigned as my assistant? Napalunok si Fall at bahagyang tumango. Yes, sir, sagot niya. Tumango naman si Creed at tiningnan si chairman na para bang hinihintay nito kung ano ang sasabihin ng sekretarya. Si Fall naman ay pinagsiklop ang kanyang mga kamay at lihim na kinagat ang labi para pakalmahin ang sarili dahil kabadong-kabado na siya. Sino ba naman ang hindi kakabahan kung ganito naka-intimidating ang kaharap niya, diba? Sir, as I mentioned earlier, Fall is the new intern assigned as a new assistant. She will be here to help with the clerical tasks and other necessary work to give her hands-on experience. Igaguide ko pa rin po siya sa lahat ng mga gagawin niya since she will be under my care. Paliwanag ni Miss Chamin habang inilalapag ang mga documents sa desk ng Vice President. Tahimik lamang ang Vice President habang pinakikinggan si Miss Chamin na patuloy sa pagpapaliwanag. Nakapangalumbaba at bahagyang nakakunot ang noo. Her tasks will include organizing documents, setting appointments, encoding reports, and assisting with presentations. Patuloy ni Miss Chamin.
Also, she will be responsible for handling minor correspondences and ensuring your schedule is properly managed. Nagtaas naman ng isang kilay ang Vice President at tumingin kay Fall. So she will be managing my schedule? Tila may bahagyang pagdududa sa tinig ni Creed. Ngunit agad namang sumagot si Miss Chamin at sinabing, kaya niyang gawin yon. Dagdag pa nito, masusi nitong sinuri ang profile niya bago ito tuluyang nagdesisyong i-assign siya sa opisina ni Creed. Hindi ba, Miss Fall? Sabay baling ni Miss Chamin sa kanya. Napalunok si Fall at mabilis na tumango. Yes, sir. I'll do my best. Nagtagal pa ang tingin ng lalaki sa kanya. Tila iniisip kung kaya nga ba niyang gawin ang mga trabaho yon. Maya-maya pa tumikim ito at sumandal sa upuan. I hope so. Malamig ngunit matigas sa sagot nito habang diretso pa rin ang tingin sa kanya. I don't tolerate incompetence. Tumango naman si Fall kay Creed na tahimik pa rin siyang pinagmamasdan. O kaya naman ay hinuhusgahan? Ngumiti si Miss Chamin at bumaling kay Fall. You don't have to worry, just follow the instructions and be observant. This will be a great learning experience for you. Tumangulang ulit si Fall. Pilit na inaalis ang kaba sa kanyang dibdib. Good. If you need anything, Fall, you can come to my desk. But for now, I'll leave you with the Vice President. Tumango ang Vice President bilang tanda ng pagsang-ayon. At ilang sandali pa, lumabas na si Miss Chamin. Iniwan silang dalawa sa loob ng opisina. Tahimik na bumaling si Fall sa kanyang bagong boss. Ngunit hindi niya inaasahan ang sunod nitong sinabi. Let's see what you've got. At doon na nga nagsimula ang kanyang pagsubok bilang assistant ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya. Kakaupo pa lang ni Fall sa kanyang desk nang marinig niya ang malamig na boses ng kanyang boss. Get me a coffee. Black. No sugar. Utos ni Creed habang nakatingin pa rin sa mga papeles sa mesa nito. Hindi na nag-aksaya ng oras si Fall at agad siyang tumango. Yes, sir. Mabilis siyang naglakad papunta sa coffee shop sa loob lamang ng building. Kahit kinakabahan pa rin sa bagong trabaho, sinikap niyang huwag magkakamali sa kanyang unang utos. Ilang minuto lang at natanggap niya na ang order, kaya agad siyang bumalik sa opisina. Habang nagmamadali siya naglalakad sa hallway, isang malakas na impact ang biglang sumalubong sa kanya. Halos lumipad ang baso ng kape sa kanyang kamay at bumuhos ang mainit na inumin sa kanyang blouse. Nanlaki ang mga mata ni Fall habang tiningnan ang natapon na kape sa kanyang damit at sa sahig. Are you stupid? Singal ng babaeng nabangga niya. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Napasinghap si Fall at mabilis na yumuko bilang paghingi ng paumanhin. I'm really sorry. Hindi ko po sinasadya. Pero imbes na tanggapin ang paghingi niya ng tawad, masama pa rin ang tingin ng babae sa kanya. Nakakainis ka. Ingat-ingat naman oh. Tingnan mo, pati pa naman tong damit ko. Kailangan ko tuloy magpalit. Kakainis naman kasi, kabago-bago, tatanga-tanga na. Hindi na nakasagot si Fall at kahit gusto niyang ipaliwanag na hindi lang siya ang dapat sisihin, pinili na lang niyang manahimik na lamang. Humingi na lamang ulit siya ng pasensya sa babaeng gigil pa rin at agad siyang bumalik sa coffee shop para muling umorder ng kape. Pagkatapos niyang makuha ang bagong order, bumalik na siya sa opisina ni Sir Creed. Pagdating niya, kita sa mukha ng kanyang boss ang inis habang tinitingnan ng relo. What took you so long? Napatingin si Sir Creed sa kanya at agad napansin ang coffee stain sa kanyang blouse. Bahagyang kumunot ang noon nito. What happened? Napakagatlabi si Fall at nagbaba ng tingin. Nabangga po ako, sir. Natapon po ang kape sa akin. Pero ayos lang po ako. Pasensya na po ako natagalan. Nag-order po ulit kasi ako ng panibago. Sagot niya ng mahina. Piniling huwag nang sabihin ng part na sinigawan siya ng employee na nabangga siya. Saglit na tumahimik si Sir Creed bago na pailing. Be more careful next time, sabi nito, sabay abot sa kape. Hindi niya na tinanong pa si Sir Creed.
kaya mabilis siyang bumalik sa kanyang desk. Pilit na binipigilan ng bigat ng kanyang pakiramdam. Hindi nga nagtagal lumabas si Creed ng opisina. May meeting daw kasi ito at hindi niya kailangan na sumama dahil crucial ang meeting na iyon. Nananatili na lang siya sa loob ng opisina, nakaupo sa sofa at hindi alam kung anong gagawin dahil wala naman silang iniwan na trabaho sa kanya. Kahit pa mag-isa lamang siya, hindi pa rin mawala sa isip niya ang kanyang boss, si Sir Creed. Sa unang tingin, isa lang itong seryoso at intimidating na lalaki. Pero para bang may kakaiba dito. Kahit malamig ang personalidad nito, hindi maikakaila na may something intriguing tungkol dito. Dahil hindi mapigilan ng kanyang curiosity, nagpa siya siyang mag-research tungkol kay Creed habang wala siyang ginagawa. Binuksan niya ang kanyang laptop at nagsimulang mag-type ng pangalan nito. Pagbukas niya ng ilang articles at business-related websites, hindi niya napigilang magulat sa kanyang mga natuklasan. Full name: Creed Aslan Volsky. Age: 29. Status: unmarried. Vice President of Aqua Voyage Holdings. Creed Aslan Volsky was not born into a wealthy family, but through his hard work and determination, he rose to success in the business world. At a young age, he earned a full scholarship to a prestigious university where he graduated summa cum laude with a degree in business administration. His journey from humble beginnings to remarkable achievements serves as an inspiration to many aspiring entrepreneurs. He was a scholar? Mahina niyang bulong sa sarili habang nakatitig sa screen. Hindi niya inakala na ang isang taong kasing yaman at makapangyarihan ni Sir Creed ay hindi pala ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Ayon sa kanyang nabasa, naging kilala ito sa corporate world dahil sa husay nito sa pagpapatakbo ng negosyo. Sa edad na wala pang 30, ito na ang vice president ng isa sa mga pinakamalaking kumpanya sa bansa, na panganga si Fall. Wow, ang galing naman niya. Habang patuloy siya nagbabasa, napunta ang atensyon niya sa isang luma, ngunit interesting na article. The most eligible bachelor, Creed Volsky. Still single? Napakunot ang noon niya at binasa ang article na yon. Hanggang ngayon, wala pa ring balita na may kasintahan si Sir Creed. Pero noon daw, may mga rumors tungkol dito. Isang sikat na modelo ang naugnay dito noon. Pati na rin ang anak ng isang business tycoon. Pero rumors lang daw yon dahil wala namang naging confirmation. Creed Aslan Volsky, the rising business mogul and summa cum laude graduate, has captured the attention of many. Not just for his impressive professional achievements, but also for his undeniable charm and good looks. Despite his success, there's one question that keeps popping up. Why is he still single? Many girls are curious about Creed's relationship status, and while he hasn't publicly shared details about his personal life, rumors have circulated about the kind of woman who might catch his eye. Hindi na nakakapagtaka na kahit sa ganitong mga bagay ay may article pa rin. Katulad nga ng sinabi niya kanina, gwapo si Creed. Kaya nga maging siya nagtataka rin na single ito. At paano nangyari na walang naging confirmed na relasyon ang isang gaya ni Creed? Gwapo na, matalino pa, at mayaman. Hindi naman namalaya ni Fall na napapailing na siya habang nagbabasa pa rin. Masyado na siyang nadadala sa kanyang curiosity. Naputol naman ang daloy ng kanyang isip nang biglang bumukas ang pinto ng opisina. Napatayo siya kaagad. Mabilis na isinara ang tab kung saan siya nagbabasa tungkol kay Creed. Mula sa pintuan, nakatayo ang lalaking laman ng kanyang research. Seryoso ang mukha at matalim ang mga mata. Parang biglang nanigas si Fall, lalo na't nahuli siya nito habang tila may ginagawang hindi niya dapat gawin. What are you doing? Tanong nito habang nakatingin sa kanya ng diretsyo. Napalunok si Fall at dali-daling inayos ang kanyang postura.
Hindi niya maaaring sabihin na nagre-research siya tungkol dito. I'm just checking some documents, sir. Mabilis siyang sagot. Pilit na pinapanatili ang kanyang mahinahong tono. Tinitigan siya ni Creed ng ilang segundo. Tila sinusuri kung nagsasabi nga ba siya ng totoo. Sa huli, tumango ito at lumapit sa kanyang mesa. Where is Miss Chaman? Tanong nito habang inilalapag ang dala nitong folder sa desk. Agad naman na sumagot si Fall. She went out, sir. She had something to take care of. Muli namang tumango si Creed bago nag-ayos ng mga cufflinks. Find her and tell her to come to my office immediately. I have something for her to do. Yes, sir. Sagot ni Fall. Kahit kinakabahan pa rin, mabilis siyang kinuha ang kanyang notepad at lumabas ng opisina para hanapin si Miss Chaman. Mabuti na lamang. At nahanap niya rin kaagad si Miss Chaman kaya sabay na silang bumalik. Sa opisina ni Sir Creed. Tahimik lamang na nakaupo si Fall sa isang tabi habang pinagmamasta ng pag-uusap ni Sir Creed at Miss Chaman. These reports need to be finalized today. Make sure everything is in order before submitting them to the President. Mahigpit na utos ni Creed kay Miss Chaman habang seryosong tinitingnan ng mga papeles sa harapan nito. Understood, sir. I'll take care of it. Sagot naman ni Miss Chaman. Napansin ni Fall kung paanong wala man ng anumang emosyon sa boses ni Creed. Tila ba palaging kalmado at kontrolado ang bawat kilos at salita nito. Naisip niya tuloy kung paano ito sa labas ng trabaho. Ganito rin kaya ito kahit sa personal na buhay? Makalipas ang ilang sandali, nag-angat ng tingin si Miss Chaman sa kanya. Fall, it's already lunch break. You can go and take your lunch now. Nito. Opo, pero saan po pala ang cafeteria? Tanong niya naman dito. It's on the 10th floor. Just take the elevator and you'll see it in the left wing. Tumango naman si Fall. Okay po. Bago saglit siyang tumingin kay Sir Creed, naabala pa rin sa mga papeles. You can go. Sabi ni Creed nang mapansin ang permiso lamang nito ang inihintay niya. Maingat naman na kinuha ni Fall ang kanyang gamit at lumabas na ng opisina. Sinunod nga niya ang sabi ni Miss Chaman. Sumakay siya ng elevator patungo sa 10th floor kung saan daw located ang cafeteria. Pagdating ni Fall sa cafeteria, agad niyang napansin kung gaano itong kalawak at kaaya-aya. Moderno ang disenyo. May mga malalaking bintana na nagbibigay ng natural na liwanag at maaliwalas ang buong paligid. Ngunit hindi pa man siya nakakapili ng mauupuan, ramdam niya na ang mga mapanuring tingin ng mga tao sa kanya. Oh, ayan na pala siya. Sabi ng isang babaeng nakaupo sa isang table malapit sa entrance. Sapat lamang ang boses nito para marinig iyon ni Fall. Siya yung intern na akala mo kung sinong umasta. Podcast assigned sa office ni Sir Creed. Saad ng isa pa. Oo nga. Intern lang naman pero kung umasta akala mo kung sino na. Ani naman ng isa pa. I wonder kung paano kaya siya nakapasok dito sa kumpanya at anong pinakain niya kay Sir Creed para doon siya ma-assign sa office nito. Sumabat pa ang isa. Baka naman may connection kaya ganon. Pero hindi ko pa rin siya gusto. Paano? Mukhang mayabang. Hay nako, sinabi mo pa. Itsura pa lang oh. May ilan pa sa malapit ang mga nagbubulungan din. Halatang hindi maganda ang sinasabi tungkol sa kanya. Napalunok ng mariin si Fall habang pilit na pinapanatili ang kaniyang kumpiyansa. Wala naman siyang ginawang masama. Pero ewan niya ba at gano'n na lang ang galit nila sa kanya. Sa kabila ng kanilang pangmamata, mabilis siyang tumungo sa food counter. Pilit na hindi pinapansin ang mga nakapaligid sa kanya. Habang naghihintay sa kanyang order, narinig na naman niya ang usapan sa likod niya. Napakagatlabi si Fall. Hindi niya inakala na ang simpleng pagiging intern sa opisina ni Sir Creed ay magiging dahilan para husgahan siya ng ganito ng mga tao na hindi naman siya kilala. Pero, hindi siya papatalo. Hindi naman siya pumasok dito para lang magpa-apekto sa sinasabi ng iba. Andito siya para sa experience at syempre para makapagtapos na siya sa kolehiyo.
Kaya kahit ramdam niya ang bumibigat ng mga atmosphere sa paligid, tinikom niya ang kanyang bibig, kinuha ang kanyang pagkain, at naghanap ng sulo kung saan siya pwedeng kumain ng mag-isa, malayo sa mga matang may panghuhusga. Habang hinahanap ni Fall ang mauupuan, patuloy niyang narinig ang pagbulong, ngunit malisyosong usapan ng ilan sa mga empleyado. Alam niyang siya pa rin ang pinag-uusapan nila, ngunit pinili niyang wag na lang itong pansinin. Pagkaupo niya sa isang mesa sa sulok, maingat niyang inilabas ang kanyang baon. Isang lata ng sardinas na paborito niya mula pa nung bata siya. Maingat niyang binuksan ito at inihanda kasama ng kanin na order niya. Ngunit hindi pa man siya nagsisimulang kumain, napansin niyang mas lalo lang siyang napansin ng mga tao sa paligid. "Ano yan? Sardinas?" sabi ng isang babae mula sa kabilang mesa. Hindi na nag-abala pang ibaba ang boses. "Diyos ko, sa laki ng kumpanyang to, may nagbabaon pa talaga ng ganyan?" Sabay hagikik ng isa pa. Baka naman yan lang yung afford. Buti hindi pa nagdala ng tuyo, hindi na nahiya." May ilan pang tumingin sa kanya ng may halong panlalait. At may iba pang pailing-iling na tila ba hindi makapaniwala na may kumakain ng ganon kasimpleng pagkain sa isang marangyang kumpanya. Napahigpit ang hawak ni Fall sa kanyang kutsara. Pilit niyang pinananatili ang mahinahon niyang mukha. Kahit na sa loob-loob niya, ay gusto niyang sabihin sa kanila kung gaano niyang kamahal ang sardinas. Na hindi ito tungkol sa presyo o estado ng buhay, kundi dahil sa alaala at kasiyahang hatid nito sa kanya. Saka ano bang problema nila sa sardinas? Napakasarap kaya ng sardines, lalo na ang red na maanghang. Palagi niya ngang hinahanap-hanap ang sardinas. Hindi naman sa hindi niya afford ang ibang ulam, ngunit sadyang paborito niya lang talaga ang sardinas. Kaya naman hindi niya gets kung bakit sobrang big deal sa ibang tao na sardinas lang ang ulam niya. Sa halip na patulan sila, marahan siyang ngumiti at sinimulang kainin ang kanyang baon. Pilit na hindi pinapansin ng mga mata at ngisi ng mga tao sa paligid. Alam niya hindi siya kailangang mahiya. Wala siyang ginagawang masama. Kinagabihan, pagod na pagod si Fall. First day niya pa lang iyon sa internship pero feeling niya pang last day niya na ata. Nasa sala siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Nang makita niya ang kanyang amang tumatawag ay agad nitong sinagot. "Hello, Papa?" Masiglang bati niya. "O anak, kamusta ang unang araw mo sa OJT?" Bungad ng kanyang ama. Sobrang dami na nangyari sa first day niya bilang intern sa kumpanyang yon. Kung sasabihin niya sa kanyang ama na na-discriminate na agad siya ng mga tao roon, tsak na hindi matutuwa ang papa niya at mag-aalala ito. Kaya naman pinili niya na lang na magsinungaling, kaya lalo pa itong pag-alalahanin. "Ayos lang po, Papa. Masaya po ang first day ko. Marami po ako nakilala. Mabait din po dito si Miss Chamin at Vice President na si Sir Creed. Sa opisina nga po agad ako ni Sir Creed na assign eh. Maganda raw po kasi ang profile ko." Sagot niya. "Mabuti naman kung ganon, nahirapan ka ba?" Tanong muli ng kanyang ama, na para bang nararamdaman nito ang tunay niyang saloobin. "Medyo ho, pero kakayanin ko po," sagot niya sa malumanay na tono. "Alam ko naman pong hindi madali pero gusto ko ho itong gawin." Sa kabilang linya, narinig niyang huminga ng malalim ang kanyang ama bago nagsalita. "Alam kong kaya mo, anak. Pero kung may problema ka, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin, ha? Alam mo naman na lagi ako nakahanda na tulungan ka. You're daddy's only princess after all." "Opo, Papa. Salamat po," sagot niya sa ama. "Siya nga po pala pa. Kailan ang uwi mo?" "I don't know. Maybe next week. Marami pa akong inaayos sa mga problema. Alam mo naman. Pero kahit gaano ako ka-busy ngayon, syempre handa pa rin akong tulungan ka kung may problema ka sa internship mo." Lagi na lang busy sa trabaho ang kanyang ama. Sa totoo lang, mas madalas niya pang makita ang mga kaklase niya kaysa sa kanyang sariling ama. Pero nauunawaan niya naman na ginagawa iyon ng kanyang ama para lang din sa kanya. Matapos ang tawag, nagtungo na siya sa kanyang silid
para makapag-shower at pahinga dahil bukas kailangan niyang pumasok ng maaga sa kanyang trabaho. Kinabukasan, mas maaga pang nagising si Fall kesa sa alarm clock niya. Gusto niyang mas maaga makarating sa opisina ngayon. Ayaw niya nang malate sa kahit anong utos ni Sir Creed. Matapos maganda, agad siyang umalis at bumiyahe patungong kumpanya. Pagdating niya sa building, tahimik niyang tinuho ang pinto ng opisina ni Sir Creed. Mukhang akong unang dumating ngayon si isip-isip niya habang papasok na siya. Ngunit bago pa siya makahawak sa handle door, bigla itong bumukas mula sa loob. Napanganga siya sa gulat at bumungad sa kanya ang matangkad at gwapong lalaki. Walang iba, kundi si Sir Creed. Maaga pa lang ngunit nasa opisina na ito. Suot nito ang isang puting long sleeves na bahagyang nakatupi ang manggas. At kahit simpleng forma lang, napakalakas pa rin ang dating nito. Napakurap si Fall, sabay bumati ng maayos. Good morning, sir. Good morning. Sagot naman ni Creed sa mababang boses at bahagyang tumango. You're early. Agad nang umiti si Fall. I make sure to be early every day, sir. Muli namang tumango si Creed. Halatang nasiyahan sa sagot niya. That's good. Saglit itong lumingon sa loob ng opisina. Tsaka muling binalik ang tingin sa kanya. Since you're here, get me a cup of coffee. Parang automatic na nag-react ang katawan ni Fall at agad siyang tumango. Yes sir, right away po. At sa kanyang pagtalikod na pabuntong hininga siya. Akala ko akong mauunang dumating, pero parang imposible yata dahil mukhang ginawa ng bahay ni Sir Creed ang opisina nito. Pagbalik ni Fall sa opisina, dala niya na ang kape para kay Sir Creed. Maingat niyang tinuho ang mesa nito, kung saan abala na itong nagtatrabaho. Tahimik at seryoso si Creed habang binabasa ang isang makapal na dokumento. Hindi man lang napansin ang pagdating niya. Huminga muna ng malalim si Fall bago inilapag ang tasa sa gilid ng mesa nito. Here's your coffee, sir. Ani niya. Sa wakas, nag-angat ng tingin sa kanya si Creed. Thanks. Tipid na sagot nito. Tsaka inabot ang tasa at humigop ng kape. Habang nakatayo pa sa harapan nito, napatingin si Fall sa likuran ng upuan nito at doon niya napansin ang isang coat na nakapatong sa swivel chair. Kumunot ang noon niya nang ma-realize niya kung anong coat iyon. Pareho ito ng suot ni Sir Creed kahapon. Dahil sa pagtataka, hindi niya napigilan ng sarili na magtanong. Sir, hindi po ba kayo umuwi kagabi? Bahagyang nag-angat ng tingin si Creed mula sa dokumentong binabasa nito. Yeah? Sabay sagot turo sa pinto sa bandang gilid ng opisina. I have a bedroom here. Nanlaki ang mata ni Fall. May kwarto kayo dito sa opisina, sir? Tiningnan siya ni Creed na parang hindi maintindihan kung bakit siya nagugulat. Of course. Sometimes my work extends late into the night. And instead of wasting time going home, I just stay here. Napakurap si Fall. So, dito talaga kayo natulog kagabi? Tango ang isinagot ni Creed bago muling bumalik sa pagbabasa ng dokumento. It's more convenient plus it saves me time. Wika nito. Lagi po kayo natutulog dito sa office nyo? Yeah? Bihira na ako umuwi sa kondo ko since marami rin akong trabaho. Pambihira. Mukhang totoo ngang nasa isip niya kanina na ginawa na nitong bahay ang opisina nito. Hindi alam ni Fall kung bakit pero parang nakakaramdam siya ng awa. Hindi ba't nakaka-stress yun? Araw-araw na trabaho tapos dito pa natutulog? Wala bang oras para magpahinga o kahit saglit na umuwi? Hindi na nga napigilan ng sarili na magtanong ulit. Pero sir, hindi po ba sobrang nakakapagod yon? Halos wala na kayong pahinga niyan. Puro trabaho na lang? Parang ang hirap naman ng trabaho lang ang iniikutan ng buhay ninyo. Itinigal ni Creed ang ginagawa at muling tumingin sa kanya. It's just how it is. Sagot nito. Work needs to be done. And I prefer to stay ahead. Parang may kung anong bumigat sa dibdib ni Fall.
Hindi niya alam kung bakit pero may kung anong lungkot sa tono ni Sir Creed. Sa halip na magsalita pa, dahan-dahan siyang tumango. I see. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Creed. Don't overthink, Fall. Just focus on your tasks and don't let work overwhelm you like it does to me. At habang unti-unti siyang lumalayo sa mesa nito, hindi niya mapigilang mapaisip. Ganito ba talaga ang buhay ni Sir Creed? Puro trabaho lang inaatupag? Wala bang kahit kaunting oras para sa sarili? No wonder why, ayon dun sa article, wala itong mga confirmed relationship dahil sa sobrang busy ba naman ito. Para bang hindi na nito masingit sa schedule nitong makipag-date. Noong malapit ng mag-lunch time, sinabi sa kanya ni Sir Creed na pwede na siyang mag-lunch. Kaya naman kahit na ayaw pa sana niyang bumalik doon sa cafeteria dahil tsak na naman siya na naman ang pag-uusapan, no choice na siya. Hindi naman kasi pwede na sa opisina siya kumain. Pagpasok ni Fall sa cafeteria, agad niyang naramdaman ang mga mapanuring tingin ng ibang mga empleyado. Parang biglang bumigat ang hangin sa paligid nila, lalo na nang marinig niya na naman ang bulong-bulungan nila. Ayun na naman siya. Natatawang isa na pinagmasdan siya bago nagtanong sa kasama. Sardinas na naman kaya ang baon yan? I'm pretty sure intern lang naman siya dito eh. E di wala siyang malaking sahod which means hindi niya afford ang mga pagkain dito. Napalunok si Fall pero pinilit niyang huwag pansinin ang mga ito. Diretso siyang naglakad patungo sa isang bakanteng mesa. Inilabas ang kanyang baon at tahimik na nagsimulang kumain. Pero hindi pa siya halos nakakalahati nang maramdaman niyang may huminto sa harapan niya. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya ang isang babae. Naka-cross arms at nakataas ang kilay. Yan na naman bang ulam mo? Sarkastiko na tanong nito. Hindi ka na ba nahiya? Nangangamoy sardinas ng buong cafeteria nakakawalang gana. Nagsitaasan ng kilay ng mga nasa paligid nila. Tila aliw na aliw sa nangyayari. Hindi naman umimik si Fall. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy lamang sa pagkain. Dahil sa hindi niya pagpansin, lalo yatang nainis ang babae. Narinig mo ba ako, ha? Kinakausap kita, hindi ba? Tumigil siya sa pagkain at muli niya itong tiningnan. Naririnig kita, miss. Sadyang di ko lang problema na ayaw niyo sa amoy ng sardinas na baon ko. Hindi ka ba nagdidiri sa lasa at amoy ng baon mong ulam? Kasi kami dito sobrang diring-diri na. Masarap po ang ulam ko. Hindi ito nakakadiri. Kahit amoy nito ay masarap din. Mas malansa pa nga pong ugali ng ibang tao riyan kaysa sa ulam ko ngayon eh. Ako bang pinaparinggan mo na malansang ugali? Gigil na tanong nito. Bakit ma'am? Malansa po bang ugali mo? No? Kung gano'n na hindi po ikaw yan ma'am. Ibang tao po ang tinutukoy ko. You know what? I don't like your attitude. Kasing lansa ng sardinas mo yung pangit mong pag-uugali. Nagtaas kilay siya dito. Kung gano'n, bakit po kinakausap niyo pa rin po ako kung nalalansahan kayo sa ugali ko? Tsaka, hindi po ba ang sabi niyo ay nandidiri kayo sa baong ko? Bakit hindi ka rin umaalis para hindi mo na maamoy? Namula ang mukha ng babae dahil sa labis na inis sa kanya. Matapang ka na ngayon, ha? Porket na-assign ka sa office ni Sir Creed, akala mo kung sino ka na? Napapikit si Fall at tumingin ng malalim bago mahinahong sumagot. Ayoko ng gulo, ma'am. Gusto ko lang pong kumain at i-enjoy ang ulam kong sardinas. Pero imbes na tumigil ang babae, lalo pa itong nagalit at kung ano-ano pang mga masasakit na salita na sinabi sa kanya. At nung sinubukan niya itong i-ignore, lalo lang itong nainis at biglang malakas na hinampas ang tray niya na ang laman ay ang kanyang pagkain. Tumilapon ang laman ng tray at ang sardinas at kanin diretso sa kanyang blouse. Isang malapot at malansang likido ang dumapo sa kanyang damit, kumalat sa kanyang braso at palda. Napasinghap naman si Fall. Tumahimik ang buong cafeteria, pero may ilan pa ring naririnig na pigil ang tawa. Nanginginig ang kamay niya habang tinitingnan ng sarili. Marahan niyang hinawakan ang bahagi ng blouse niya na basang-basa na ng sardinas.
Ngayon, malansa na ang amoy niya. Wala man lang ni isa sa mga nakatingin ang tumulong sa kanya. Sa alip, mukha pa nga silang masaya. Huminga siyang muli at pilit pinipigilan ng anumang emosyon na gustong kumawala. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinagpag ang sarili at walang kahit anong sinabi. Lumakad siyang palabas ng cafeteria. Iniwan ang mga tawanan at pangmamaliit sa kanya ng mga tao roon. Pagpasok ni Fall sa restroom, agad siyang dumiretso sa isang cubicle. Sinandal niya ang likod sa pinto at pumikit saglit. Pilit pinipigilan ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Ayaw niyang umiyak. Hindi niya dapat hayaan ng mga ito na makita siyang mahina. Huminga siya ng malalim bago binuksan ang kanyang bag at kinuha ang extra shirt na palagi niyang dala. Mabuti na lang at may naisip siyang magdala ng pamalit. Kundi, magtitiis siya sa malagkit at malansang amoy ng sardinas sa kanyang damit. Hinubad niya ang stained blouse at mabilis na sinuot ang plain white t-shirt. Sinubukan niyang linisin ang kanyang palda gamit ang tissue. Pero may bahagyang mantsa pa rin na hindi matanggal-tanggal. Wala na siya magagawa. Paglabas niya ng cubicle, tumapat siya sa salamin at tiningnan ng sarili. Kita niya ang bahagyang pamumula ng kanyang mga mata. Pero pinilit niyang ngumiti ng mahina bago huminga ng malalim. Hindi niya na rin tinapos ang kanyang lunch. Wala na siyang gana. At kung babalik pa siya sa cafeteria, baka lalo lang siyang pagtawanan. Mas mabuting bumalik na lang siya sa opisina at magpatuloy sa trabaho. Pagpasok niya sa opisina, naroon na si Miss Chamin. Nakatayo sa harap ng mesa niya at may hawak na folder. "Oh, tapos ka na bang mag-lunch, Fall?" Tanong nito nang makita siya. "Opo, ma'am," tipid niyang sagot. Mula sa kabilang bahagi ng opisina, si Creed naman na abala sa pagbabasa ng documents ay napatingin sa kanya. Napansin nito ang kanyang suot kaya bahagyang napatigil sa ginagawa. "You change your clothes?" Nito nakataas ang kilay. "Why?" Napalunok si Fall bago mabilis na sumagot. "Natapunan kasi ng juice ang blouse ko, sir." Saglit siyang tinitigan ni Creed. Parang sinusuri kung nagsasabi nga ba siya ng totoo. Pagkatapos ay umiling ito at bumalik sa binabasa. "You're so clumsy." Sad nito. Hindi na lang siya nagsalita at umupo sa kanyang desk. Lumapit naman si Miss Chamin sa kanya at inilagay ang folder sa harapan niya. "Fall, ito yung task mo for today. Dapat mong ayusin ang listahan ng mga clients na nakipag-meeting kay Sir Creed nitong nakaraang linggo. Make sure na maayos ang pagkakasunod-sunod ng dates at tama ang contract details na nakalagay." Tumango si Fall. "Noted po, Miss Chamin. Also, pagkatapos mong gawin yan, kailangan mong ipasa sa akin para ma-double check ko bago natin isubmit kay Sir Creed." "Opo." Pinanood siya ni Miss Chamin habang nagbubukas siya ng computer at sinimulang itype ang details. Ilang minuto pang lumipas bago muling nagsalita si Miss Chamin. "Huwag ka masyadong kabahan, Fall. Just stay focused, okay?" Ngumiti ito. Bahagyang lumuwag ang dibdib ni Fall sa narinig. "Salamat po, Miss Chamin." Sinimulan niya na ang trabaho. Habang sa kabilang mesa naman ay tahimik na nagbabasa si Sir Creed. Pakiramdam niya ay parang laging may nakamasid sa kanya, kaya lalo siyang nag-ingat sa bawat galaw niya. Alam niyang kailangan niyang pagbutihin ito. Ayaw niyang biguin si Miss Chamin at lalong ayaw niyang biguin ang sarili niya. Habang abala si Fall sa pag-aayos ng listahan ng mga clients, napansin niyang tumayo si Sir Creed mula sa mesa. Hindi niya ito masyadong pinansin at sandali lang niya itong sinundan ng tingin bago bumalik ang atensyon sa ginagawa niya. Kailangan niyang tapusin ito ng maayos. Ayaw niyang magkamali lalo na't under observation pa siya bilang OJT. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Sir Creed sa opisina. Narinig niyang pagbukas ng pinto at ang mahihinang yapak ng sapatos nito sa sahig. Hindi niya inaasahan na hihinto ito sa tapat ng kanyang desk. Nag-angat siya ng tingin at bago pa siya nakapagtanong, may marahang inilapag ito sa harapan niya. Isang chocolate bar. Napatitig siya roon bago muling tumingin kay Sir Creed. Halatang nagtataka. "Para saan po ito, sir?" Nakapasok ang isang kamay ni Creed sa bulsa ng slacks habang ang isa naman ay casual na itinuro ang tsokolate. "That's for you."
You looked stressed. It will help you loosen up a bit. Napakurap si Fall. Hindi agad alam kung anong isasagot. Hindi niya inaasahan na bibigyan siya nito ng kahit na ano. Lalo na't seryoso at stricto itong tingnan palagi. Bahagya siyang nahiya, pero agad niyang kinuha ang chocolate at marahang tumango. Thank you po, sir. Hindi na sumagot si Creed at bumalik na lamang sa mesa. Parang wala lang nangyari. Tinignan ni Fall ang chocolate sa kanyang kamay. Hindi niya alam kung bakit pero pakiramdam niya ay medyo lumuwag ang bigat sa kanyang dibdib. Maliit na bagay lang ito. Pero sa dami na nangyari sa kanya sa unang 2 araw niya dito sa kumpanya, parang sapat na para kahit papaano ay mapagaan ang araw niya. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Gloria Villegas from Calauan, Laguna, Crescenta de la Cruz, Che Sevilla from Oriental, Mindoro and listening from Riyadh, and Sina TV from Taiwan. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga-saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane. Maraming salamat sa pakikinig. Sa lumipas sa 1 linggo, hindi na mabilang ni Fall kung ilang beses niyang pinagtitripan ng mga katrabaho niya na para bang walang magawa sa kanilang mga buhay. Hindi niya alam kung anong kasalanan na nagawa niya at kung bakit tila ba galit na galit ang mga ito sa kanya. Kahit anong iwas at pagtitimpi ang gawin niya, palagi siyang nagiging punteriya ng pangmamaliit at pang-iinsulto. Hanggang sa isang umaga habang naglalakad siya sa hallway, dala ang ilang documents na kailangang ipasa kay Miss Chamin, bigla na lamang siyang nabangga ng isang empleyado. Tatanga-tanga kasi. Narinig niya ang sarkastiko na bulong ng bumangga sa kanya bago ito tuluyang dumaan na parang wala lang nangyari. Hindi niya na ito pinansin at agad siyang yumuko upang pulutin ang mga nahulog na documents. Pero bago pa niya makuha ang huling papel, may isa pang lumapit sa kanya. Isang babaeng empleyado at walang babala na binuhos ang hawak nitong kape sa mga papeles niya. Oops, sorry, hindi kita napansin. Akala ko kasi basura. Napasingap si Fall habang pinanood ang unti-unting pagsisip-sip ng papel sa mainit na likido. Wala nang maisasalba sa mga dokumento. Mapapagalitan siya nito at kailangan niya rin na ulitin iyon. Narinig pa ni Fall ang manghihinang tawa ng iba pang empleyado na nakakita sa pangyayari. Ngunit hindi siya umimik. Hinayaan niya na lang. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla niyang naramdaman ng isang malamig na titig at dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang paningin. Hinanap kung kanino ito nanggagaling at kung saan. At doon sa hindi kalayuan nakita niya si Sir Creed. Nakatayo ito sa dulo ng hallway. Tahimik lamang na pinagmamasan ang eksenang nangyayari. Hindi niya mawari kung anong iniisip nito. Pero nang makita ni Fall na bahagyang napailing si Creed, parang may kung anong tumusok sa kanyang dibdib. Disappointment. Halata iyon sa mukha ng kanyang boss bago ito lumingon na tuluyang umalis. Parang biglang lumubog ang loob ni Fall. Hindi niya alam kung bakit. Pero pakiramdam niya ay mas mabigat pa ang tingin ni Sir Creed kaysa sa ginawang pambabasto sa kanya. Bagaman nanunubig ang kanyang mga mata, pinulit niya ulit ang documents. Pagpasok ni Fall sa opisina, agad siyang lumapit kay Sir Creed. Hawak ang mga basang documents na di na halos mabasa. Sir, I'm sorry. Mahina niyang sabi. Pinilit ang sarili na huwag ipahalata ang bigat ng loob niya. Nabasa po mga documents na dala ko, kaya uulitin ko na lang po ulit. Saglit siyang tinignan ni Creed. Tila sinusuri ang ekspresyon niya. Pero hindi ito nagtanong kung paano nangyari iyon. Hindi rin ito nagpakita ng kahit anong emosyon.
Tumango lamang ito bago muling bumalik sa ginagawa. Wala siyang ibang magawa kundi ang bumalik sa desk niya at magsimulang ulitin ang lahat mula sa umpisa. Malalim siyang huminga, pinipigilan ng pagod at inis. Maya-maya pa bumukas ang pinto at pumasok si Miss Chamin. May hawak itong folder habang lumapit kay Sir Creed. Sir, ito na pong lahat ng kailangan niyong pirmahan. Nito at nilapag ang folder sa harap ng kanyang boss. Tumango lamang si Sir Creed at binuklat ang mga documents. Binasa at saka pumirma roon bago ibinalik kay Miss Chamin. Matapos noon, nilapitan naman ni Miss Chamin si Fall at agad na napansin ang patong-patong na papel na ginagawa niya. Bakit mo inuulit ang ginawa mo kahapon, Miss Fall? Nagtataka na tanong nito. Hindi agad nakasagot si Fall. Alam niyang kung sasabihin niya ang totoo, mag-aalala lang si Miss Chamin kaya pinili niya na lang na magsinungaling dito. Natapunan po kasi ako ng kape kaya inulit ko lang, madam. Sandaling natigilan si Miss Chamin. Tila nag-iisip kung totoo ba ang sinabi niya o may kulang sa kanyang paliwanag. Pero sa huli, tumango na lamang ito. Okay, I guess kailangan mo mag-overtime today para matapos yan. Ayos lang po, sagot niya at pilit na ngumiti. Napansin niya ang saglit na pag-aalala na dumaan sa mukha ni Miss Chamin bago ito bumalik sa trabaho. Habang sa isip ni Fall sa mga sandaling yon ay wala siya bang ibang dapat na gawin kundi tapusin ang trabaho. Kahit pa ang katawan niya ay gusto nang sumuko. Focus na focus siya sa kanyang gawain. Nakayuko siya sa mga papeles. Abala sa pag-aayos at pagsulat. Hindi alintana ang oras. Hindi niya rin napansin si Sir Creed na nasa opisina lang na to. Tahimik na gumagawa rin ng mga sariling gawain. Tanging tunog ng paggalaw ng ballpen sa papel. Tunog ng pag-type at marahang pagbuklat ng mga dokumento ang pumuno sa opisina. Walang nag-abalang magsalita, walang kahit anong istorbo. Hanggang sumakit na ang kanyang likod at pagod na rin ang kanyang mga kamay, sumulyap siya sa orasan, 8 p.m. na pala. Nagulat siya at hindi niya namalaya ng paglipas ang oras. Si Kid naman ang mapansin na nakatingin siya sa orasan ay nagsalita. Umuwi ka na, Fall. Napapitlag siya nang marinig ang mababang tinig ni Sir Creed. Tumayo na rin ito at lumapit sa kanya. Kailangan mo nang umuwi, ihahatid na kita. Dagdag pa nito. Bahagyang napakunot naman ang noo niya bago umiling. Nako, hindi na po, sir. Kailangan ko pa pong tapusin ito. Napabuntong hininga si Creed. Hindi mo naman kailangan na tapusin yan ngayon. Ipapagawa ko na lang yan sa iba. Muling umiling si Fall. Handang tumanggi ulit. Pero bago pa siya makapagsalita, nagsalita na ulit si Creed. Ayos lang na hindi mo matapos yan ngayon. Maraming ibang gagawa niyan bukas. Madiin itong sabi. Ayusin mo ng mga gamit mo at ihahatid na kita. Dahil sa seryosong tono ng boses nito, hindi na siya muling nakipagtalo. Mabagal siyang tumango, sabay simula sa pag-ayos ng kanyang mga gamit. Kahit papaano, gusto rin naman niyang makapagpahinga na. Pagkaalis nila ng opisina, dire-diretso si Creed patungo sa parking lot habang kasunod siya. Tahimik lamang si Fall habang sinusundan nito. Hindi pa rin sanay sa atensyon na binibigay ng binata. Pagdating nila sa kotse, nagulat siya nang biglang lumapit si Creed sa kabilang side at binuksan pa ang pinto para sa kanya. Pasok ka na. Mahinang sabi nito. Naiilang man, wala na siyang nagawa kundi pumasok sa sasakyan. Thank you, sir. Mahina niyang sabi bago maingat na isinara ang pinto. Pag-upo ni Creed sa driver's seat, pinaandar na nito ang sasakyan. Habang binabaybay nila ang daan, nagtanong ito na hindi lumilingon. Kamusta ang trabaho mo? Napalingon siya rito. Okay naman po, sagot niya. Medyo nakakapanibago lang po pero kakayanin naman. Tumango si Creed. Tila pinag-iisipan ang sagot niya. Good. Kung may problema ka, sabihin mo kung hindi maaayos ang pakikitungo ng iba. Confront them. Magsumbong ka rin. Bahagya siyang natigilan. Hindi niya alam kung dapat ba siyang sabihin ang tungkol sa mga kasamahan niya na hindi tumitigil sa pang-iinis sa kanya.
Na nakita naman nito kanina na sadyang mas gusto lang siguro ni Sir Creed na siya ang magsumbong. Marami siyang gustong sabihin pero pinili na lang niyang tumango. Opo, sir. Nagpatuloy sila sa biyahe. Sa ilalim ng tahimik na ilaw ng lansangan, ilang minuto pa, napansin niyang palapit na sila sa direksyon ng bahay niya. Pero hindi niya hinayaang makalapit pa sila. Sir, sa 7-Eleven na lang po ako bababa. Bigla niyang sabi. Napakunot naman ang noon ni Creed at saglit na lumingon sa kanya. Sigurado ka? Ngumiti siya ng bahagya at tumango. Opo, may bibilhin din po ako. Kita naman sa mukha ni Creed ang bahagyang pag-aalinlangan, pero hindi na ito nagtanong pa. Sa halip, nagmaneho ito papunta sa pinakamalapit na 7-Eleven at doon nga siya nito binaba. Thank you po, sir. Magalang niyang sabi bago lumabas ng sasakyan. Pinanood lang siya ni Creed habang pumasok siya sa convenience store. At nang lumingon siya saglit bago tuluyang mawala sa loob, nakita niyang naroon pa rin ito. Parang tinitiyak na maayos siyang nakapasok bago tuluyang umalis. Sa mga sumunod na linggo, tila mas lalong lumalala ang pakikitungo sa kanya ng ibang mga empleyado. Kahit anong gawin niya, laging may masasabi ang mga ito. Kapag dumadaan siya sa hallway o pumapasok sa cafeteria, ramdam niyang mabibigat na tingin at naririnig ang mga bulungan sa paligid. Ayan na naman yung malandi. Akala mo naman kung sino. Ginagamit ng si Sir Creed para sumikat. Napakuyom siya ng kamao pero nagpatuloy lang sa paglalakad. Pinipilit ipagwalang bahala ang mga naririnig. Sanay na siya sa pangmamaliit nila pero hindi niya maitatanggi na mas lalo pang lumalala ang trato sa kanya nang malaman nilang minsan siyang hinatid ni Creed kapag ginagabi siya sa trabaho. Noong una hindi siya makapaniwala na uulitin ni Creed ang paghatid sa kanya. Lalo pat hindi naman sila magkaibigan o kahit ano. Pero tila naging ugali na nito ang tiyaking ligtas siyang makakauwi kapag ginagabi siya sa opisina. Hindi niya pa rin naman yan hinihingi. Pero kahit pa paano, ipinagpapasalamat niya. Pero iba ang tingin ng mga kasamahan niya sa katrabaho. Para sa kanila, isang paraan lang yon para umakyat siya sa posisyon at makuha ang atensyon ng boss. Hindi na siya nagtaka nang dumaan siya isang umaga at agad na narinig ang maingay na bulungan sa paligid. Ayan ang paborito ni Sir Creed. Tingnan mo yan, akala mo kung sinong importante. Malandi. Napalunok siya at pinanatili ang tingin sa unahan. Masakit, masama, pero wala siyang magagawa kundi ang lunukin ng lahat. Pagpasok niya sa opisina, agad siyang sinalubong ng tingin ni Miss Jamin. Kita sa mukha nito ang pag-aalala. Kaya hindi na siya nagulat nang biglang magtanong ito. Ayos ka lang ba? Napakurap siya at bahagyang nabigla. Opo ma'am, ayos lang po ako. Matalim ang tingin ni Miss Jamin. Halatang hindi ito kumbinsido sa sagot niya. Sigurado ka? Alam kong hindi magandang pakikitungo sa'yo ng ibang empleyado. Narinig ko ang mga sinasabi nila. Napayuko siya. Alam niyang hindi niya ayon maitatago ng matagal. Kung may isa tao man sa opisina na may pakialam sa kanya, iyon ay si Miss Jamin. Ngumiti siya kahit hindi niya sigurado kung totoo ba iyong ngiti o pilit lang. Ayos lang po talaga ako. Hindi ko na lang po sila iniintindi. Napatango pa si Miss Jamin, pero nananatiling seryoso ang mukha nito. Hayaan mo na lang sila. Darating din ang araw, maiintindihan nila ang tunay mong intensyon, Fall. Huwag mo hayaang sirain nila ang loob mo, okay? Saglit siyang natahimik bago tumango. Opo, Miss Jamin, salamat po. Good, sige na, balik ka na sa trabaho mo. Ngumiti siya ng bahagya at bumalik sa kanyang desk. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya magawang iwaksi sa isip ang mga salita ni Miss Jamin. Darating ang araw, maiintindihan nila ako. Pero kailan? Isang araw, dala ni Fall ang papeles at madaling bumalik sa opisina nang biglang may isang lalaki ang lumapit sa kanya. Miss, excuse me, tawag nito. Alam mo ba kung nasa ng opisina ng asawa ko? Si Marie? Napakurap siya at mabilis na tumango. Mas mabuti po siguro kung magtanong kayo sa receptionist. Akmang lalampasan niya ito pero bigla siyang hinarangan ng lalaki. Sandali lang. Nito. Anong pangalan mo?
Bahagya siyang umatras. Fall po, tipid niyang sagot. Hindi komportable sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. May nobyo ka na ba, Fall? May bahid ng pilyong ngiti sa labi ng lalaki. Mas lalo siyang nag-atubili at hindi na sana papansinin ang tanong na to, pero bago pa siya makaalis, hinawakan nito ang pulso niya. Saglit lang naman, bakit parang iwas na iwas ka? Mabilis siyang hinilang kanyang kamay mula sa hawak nito. Sorry po, pero may trabaho pa po ako. Bago pa siya makalayo, isang matinis na boses ang umalingaw-ngaw. Ano to? Paglingon niya, nakita niyang isang babae na empleyado rin sa kumpanya. Ang galit na papalapit sa kanila. Nagngangalit ang bagang nito habang ang mga matay nakapako sa kanya. Ano tong pinanggagawa mo sa asawa ko, ha? Nilalandi mo? Nanlaki ang mga mata niya. Po? Hindi po. Hindi pa niya natatapos ang sasabihin. Nang bigla na lang siyang sinampal ng babae. Walang hiya ka? Malandi ka? Sigaw nito. Kabago-bago mo pa lang dito, nangangabit ka na. Hindi ka na ba nakontento kay Sir Creed? At ngayon pati ang asawa ko lalandiin mo na rin? Hindi po totoo yan, hindi ko po siya kilala at mas lalong hindi ko po siya nilalandi. Desperado ang paliwanag niya, pero mas lalong nag-init ang babae. Magsisinungaling ka pa talaga, malandi ka talaga. Bigla nitong sinabunutan ng kanyang buhok at hinila siya pababa. Napasingap siya sa sakit. Ang kapal ng mukha mo. Napakabata mo pa pero ang landi-landi mo na. Tama na po. Pumalag siya. Pero mahigpit ang pagkakahawak nito sa buhok niya. Dinig niya ang bulungan ng mga empleyado sa paligid. Ang ilan ay nanonood lang. Ang iba ay pabulong na nagtatawanan. Wala ni isa ang tumulong sa kanya. Hindi niya alam kung paano ba ipapaliwanag ang sarili. Basta ang alam niya, wala siyang ginawang masama. Habang hawak-hawak pa rin siya ng babae sa buhok, biglang may ilan pang lumapit at sumali sa pananakit sa kanya. Ayan na nga ba? Sabi na nga ba, wala kang magandang gagawin dito. Sigaw pa ng isa, sabay tulak sa kanya. Ang landi-landi mo kasi, kaya bagay lang sa'yo yan. Dagdag naman ng isa pang babae bago siya sinampal ng malakas. Hindi niya na alam kung saan ililiko ang katawan niya upang umiwas. Ang sakit ng pagkahatak sa buhok niya, ang mga kuko ng babae ay halos bumaon sa anit niya. Tama na po, wala po akong kasalanan. Naiiyak niya ng pagsusumamo, pero tila wala silang pakialam. Isang malakas na tulak ang nagpatumba sa kanya. Nawalan siya ng balanse. Ang blouse niya ay bahagyang napunit at muntik na siyang mahubaran. Akala niya ay babagsak na siya sa sahig. Pero bago pa mangyari yon, biglang may mainit at matibay na yakap ang sumalo sa kanya. Isang braso ang mahigpit na pumulupot sa kanyang bewang. Hinahatak siya palayo sa gulo. Naramdaman niya ang tibok ng puso ng lalaking yumakap sa kanya. Mabilis at puno ng tensyon. Napatingin siya at halos hindi siya makapaniwala. Si Creed. Masama ang tingin nito sa mga empleyado at ang pangay nagtatagi sa galit. Stop it! Malakas at matigas na sigaw ni Creed. Biglang natahimik ang buong paligid. Ang mga empleyadong kanina lang ay walang pakundangang umaapi sa kanya ay parang mga estatwa na hindi makagalaw. Nanginginig naman si Fall, hindi dahil sa takot kundi sa lahat ng emosyon na nararamdaman niya. Ramdam niya pa rin ang mahigpit na pagkahawak ni Creed sa kanya, para bang sinisigurado na hindi siya muling masasaktan. What the hell do you think you're doing? Matigas at galit na tanong ni Creed. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa buong opisina. Walang sumagot. Ang lahat ng empleyado na kanina lang ay walang habas na nananakit kay Fall ay biglang natameme. Ang ilan pa ay napaatras habang ang iba naman ay yumuko. Tila alam nilang may malaking kapalit ang ginawa nila. Hinapit pa ni Creed si Fall palapit sa katawan nito habang tinititigan ng mga empleyado na para bang kaya nitong sunugin ng mga ito gamit ang kanyang tingin. You have no right to lay a hand on her. Madiin niyang sabi. Ang panga nito ay umiigting. Nanginginig pa rin si Fall sa mga nangyari.
Hindi pa rin siya makapaniwala sa ginawa ng mga kasamahan niya. Ngayon niya lang naranasan ito. Na-trauma talaga siya. I knew what was happening. Tumitig si Creed sa kanila. Matalim ang kanyang mga mata. I heard the rumors. I saw the way you treated her. And at first I let it go. I wanted to see if she could handle it. I didn't want anyone thinking I was playing favorites. Saglit itong tumigil. Tila pinipigilan ng galit sa boses. Pero halata sa ekspresyon nito kung gaano itong naiinis. But this, muling lumipad ang tingin nito sa kanilang lahat. Itinuro ang punit na blouse ni Fall at ang namumula niyang balat. This is unacceptable. You crossed the line. You ganged up on her like a bunch of cowards. May isang empleyado na nagtakang magsalita. Sir, we were just... Enough. Malamig at matalim ang tono ni Creed. I don't want to hear excuses. Pack your things. All of you. Napasingap ang ilan. Sir, you're fired. Madiin itong sabi. Every single one of you who laid a hand on her, who participated in this disgusting act, you are all fired. At huwag na rin kayong umasa na may mahahanap pa kayong ibang trabaho matapos nito. Because I will make sure na wala ng kumpanya o kahit ano ang tatanggap sa inyo. Nabigla ang lahat. Ang ilan ay napaatras. Ang iba naman ay biglang nagmakaawa. Sir, please, we need this job. It was just a misunderstanding. Pero hindi na nagbago ang ekspresyon ni Creed. Get out before I call security. Sinubukan pa nilang makiusap ngunit lalo lang nagalit si Creed. At nagbitaw pa ng panibagong banta na alam nilang lahat na gagawin talaga nito. Isa-isang nagpulasa ng mga empleyado. Ang iba ay hindi makapaniwala. Ang iba naman ay galit na galit pero walang magawa. Ngunit karamihan, lalo na yung mga nanakit sa kanya, ay nahiya at puno rin ng pagsisisi. Dahil hindi lamang sila nawalan ng trabaho, ipapakulong din daw sila ni Creed at sisiguraduhin na wala ng kahit anong kumpanya ang tatanggap pa sa kanila. Nang tuluyan ang wala ang lahat ng nang-api kay Fall, binitiwan ni Creed ang isang malalim na buntong hininga bago bumaling kay Fall. Are you okay? Mahina ngunit seryoso niyang tanong. Hindi agad nakasagot si Fall. Nanghina siya sa lahat ng nangyari. Sa sakit ng katawan niya, sa bilis ng mga pangyayari. Pero sa kabila ng lahat, may isang bagay lang ang naisip niya. Si Creed. Pinagtanggol siya. Halos hindi pa rin makagalaw si Fall sa sobrang panghihina. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Hindi lamang dahil sa sakit kundi dahil na rin sa matinding emosyon na pilit niyang pinipigilan. Naramdaman niya ang biglang paggalaw ni Creed sa tabi niya. Sa isang iglap, hinubad nito ang coat at marahang pinatong sa kanyang balikat. Wear this. Mahina ngunit mariin ang sabi nito. Nag-angat naman siya ng tingin. Nagtataka sa kilos nito. Ngunit hindi siya nakaimik. Ramdam pa rin niya ang bigat ng tingin ng binata. Hindi iyon mapanumbat. Hindi rin malamig. Pero may kakaibang bigat na parang may nais itong iparating. Come with me. Hindi siya tumutol nang marahang hawakan ni Creed ang kanyang braso. Maingat siya nitong inalalayan paalis sa lugar kung saan siya sinaktan. Hindi niya alam kung dahil ba sa pagod o sa bigat ng emosyon, pero hindi niya nagawang tanggihan ng tulong ng binata. Para bang may sariling isip ang katawan niya at kusang sumama dito. Sa bawat hakbang nila ay ramdam pa rin ni Fall ang bigat ng tingin ng mga empleyado. May takot, may pagtataka, may galit. Pagdating nila sa opisina ni Creed, agad na bumungad sa kanila si Miss Chamin na abala ito sa pag-aayos ng ilang papeles. Nang makita siya nito, nanlaki ang mga mata nito at agad siyang sinalubong. Oh my God, Fall, what happened? Bakit ganyan ang itsura mo? Anong ginawa nila sa'yo? Napatingin nito kay Creed, bakas ang pag-aalala sa muka. Sir? Hindi agad sumagot si Creed. Sa halip ay marahang iniupo si Fall sa sofa. Agad naman na lumuhod si Miss Chamin sa harapan niya. Sinusuri ang bawat kalmot sa kanyang katawan at punit sa blouse niya. They did this to you, didn't they?
Bulong ni Miss Chamin, bakas ang galit at awa sa tinig. Hindi naman sumagot si Fall, ngunit nag-init ang kanyang mga mata at animoy may kung anong nakabara sa kanyang lalamunan. Kung kaya'y hirap siyang makapagsalita. Ilang segundo nga lang nagsimula ng pumatak ang luha sa kanyang mga mata na sinubukan niya pa sanang pigilan. Pero tila buhos ng ulan na hindi mapigil. "Those people! How dare them!" Mariing sabi ni Miss Chamin bago tumayo at nagmadaling kumuha ng first aid kit. Habang ginagamot ni Miss Chamin ang mga kalmot niya, tahimik lamang si Creed. Nakatayo sa isang sulok. Pinagmamasdan si Fall. Ramdam niya ang titig nito. Ngunit hindi siya tumingin dito. Maya-maya, marahan nagsalita si Miss Chamin. "You should have told me, Fall. I could have done something." Mahina siyang umiti. "I didn't want to be a burden. Akala ko po kasi titigil din sila kapag hinayaan ko lang." Napailing si Miss Chamin. "Nonsense! Hindi ka pabigat sa akin. Sabi ko naman sa'yo, di ba noon? You're my responsibility. Kaya dapat sinabi mo agad sa akin ng mga ganito, lalo pat wala ka namang ginagawang masama para saktan ka nila ng ganito." Hindi na siya nakasagot. Yumuko lamang si Fall dahil alam niya naman na may mali rin siya dahil hinayaan niya lang sila. "I'm sorry." Maya-maya pa ay mahina niyang sinabi. "Don't be, Fall. Hindi mo naman kasalanan. Kasalanan to ng mga walang hiyang yan. Nang dahil sa kanila napuno ka ng kalmot at nasira pa yung damit mo." "You don't deserve this." Mariin na sabi naman ni Creed. Dahilan upang mapatingin siya dito. "And I won't let this happen again." Tahimik lamang siyang tumango. Pilit na tinatago ang kung anumang emosyon ang gustong lumabas. Habang kitang-kita naman sa mukha ni Creed ang matinding galit. Makalipas ang ilang sandali, tinawag ni Creed ang lahat ng empleyado para sa isang emergency meeting. Tahimik na nakaupo si Fall sa opisina nito kasama si Miss Chamin, habang si Creed naman ay lumabas para harapin ang buong staff. Paglabas ni Creed, agad itong sinalubong ng tensyonado at takot na mga mukha. Alam ng lahat na hindi biro ang sitwasyon, lalo pat hindi madalas magpatawag ng ganitong klase ng pagpupulong si Creed. Nakatayo si Creed sa harapan, seryoso ang ekspresyon at bakas din ang galit sa mga mata nito. Sa isang iglap, nagsalita ito. Ang boses ay malamig ngunit mariing narinig ng lahat. "Let me make one thing clear. Anyone who dares to harm or disrespect Fall again will deal with me personally. I don't care who you are, what your position is, or how long you've been working here. If you cross that line, you're out. No second chances." Tahimik ang lahat. Walang naglakas loob na sumagot o kahit tumingin ng diretso kay Creed. Hindi nila magawa. "I turned a blind eye before because I didn't want anyone thinking I played favorites. Kung kakampihan ko kaagad si Fall, alam kong iyon ang iisipin niyo. But this is beyond unacceptable. Hindi ko kayo pinapasahuran para gawin ang bagay na yun sa isang tao na wala namang naging kasalanan sa inyo." Isa-isang tiningnan ni Creed ang mga empleyado. Binibigyan ng matinding babala ang lahat. "From now on, Fall will be treated with the same respect you give to your colleagues. If I hear a single word against her, you will face the consequences. Sisiguraduhin ko na hindi lamang kayo mawawalan ng trabaho, kundi masigit pa roon." Pagkatapos ng meeting na yon, nagbago ang ihip ng hangin. Biglang nagbagong pakikitungo ng mga empleyado kay Fall. Kung dati ay laging may bulungan at masamang tingin sa tuwing dumadaan siya, ngayon halos wala nang may gustong lumapit sa kanya. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maiilang sa biglaang pagbabago. Lumipas ang isang buwan at 2 linggo naging maayos ang kaniyang internship. Unti-unti siyang naka-adjust at kahit hindi siya ganun ka-close, sa ibang empleyado wala na siyang naririnig na masakit na salita. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi niya maiwasang lalo pang hangaan si Sir Creed. Hindi lang ito masipag at mahusay sa trabaho, kundi isa rin itong mabuting tao na handa siyang ipagtanggol kahit pa isipin ng iba na may favoritism ito.
Hindi nito hinayaan na maging kawawa siya. At sa isang kumpas lang ng kamay nito, nagbago ang tingin ng mga tao sa kanya. Habang natututunan niya mag-enjoy sa kanyang trabaho, lalong lumalalim ang paggalang at paghanga niya kay Creed. Hindi niya rin masabi kung kailan niya ba yun nagsimula. Basta bigla na lang nandyan. At ang paghanga niya na yon ay unti-unting lumalim pa. Ngunit mabilis din na lumipas ang mga araw at dumating na ang pagtatapos ng kanyang internship. Sa loob ng 2 buwan, marami siyang natutunan. Hindi lamang tungkol sa trabaho kundi pati na rin sa sarili niya. Ngunit higit sa lahat, may isang bagay siyang pilit na itinatanggi. Ang damdamin niyang unti-unting nahulog kay Creed. Bago siya umalis ng kumpanya, nagpaalam siya ng maayos. Nagpasalamat siya kay Miss Chamin sa lahat ng gabay at kay Creed sa pagkakataong ibinigay nito sa kanya. Hindi naman siya sigurado kung may napansin ito sa kanya, pero hindi niya magawang tingnan ito ng diretso sa mata habang nagpapasalamat. Pagbalik ni Fall sa kanyang normal na buhay, inihanda niya na ang sarili para sa kanyang nalalapit na graduation. Dapat masaya siya, pero may kung anong kulang sa kanya. Hindi niya maiwasang hanapin ang presensya ni Creed. Ang boses nitong may otoridad, ang paraan ng pagtingin nito, at ang proteksyong ibinibigay nito sa kanya. Ngunit kahit anong nararamdaman niya, alam niya namang hindi yan tama. Isa lamang siyang intern at si Creed ang vice president ng kumpanya. Tila ba may sarili itong mundo? Isang mundong hindi siya nababagay. Kaya kahit na masakit, pinilit niyang pigilan ang sariling umasa. Isang gabi, sa loob ng isang ingrandeng mansyon, tinawag siya ng kanyang ama para kausapin. Nakaupo ito sa loob ng isang malawak na silidaklatan. May hawak na baso ng alak. Nang makita siyang pumasok, pumaling ito sa kanya ng may seryosong ekspresyon. "Ano po yun, pa?" Kinakabahan na tanong niya matapos maupo sa harap nito. "How are you?" tanong ng ama. "Ayos lang naman po ako, pa." Ang kanyang amang mag-isang nagpalaki sa kanya. Maaga kasing nawala ang kanyang ina dahil sa sakit. Bata pa lang, malapit na siya sa kanyang ama. Iyon nga lang, nung magdalaga siya, naging sobrang busy ng kanyang ama sa kumpanya nila. Nabihira niya na lang itong makita at makasama. Kaya para bang nagkaroon ng lamat sa relasyon nilang dalawa. "Kamusta naman ang naging internship mo?" "Maayos din po, pa. Marami po ako mga natutunan. Nalalapit na rin po ang aking graduation," sagot niya. Tumango naman ang kanyang ama, pero halata dito na may nais pa itong sabihin. "May gusto ka pa po bang sabihin, pa?" tanong niya sa ama. "Malapit nang bumalik sa bansa ang lalaking pakakasalan mo. Nakausap ko siya noong isang araw. Sinabi niyang uuwi siya dito para sa'yo." Wika nito sa mabigat na tinig. "Handa ka na bang mas makilala siya?" Natigilan naman si Fall. Hindi siya nakasagot. Matagal niya nang alam na darating ang araw na to. Ang araw na kailangan niyang harapin ang lalaking itinakda sa kanya ng kanyang pamilya. Noong una ay ayos lang sa kanya. Tanggap niyang iyon ang nakatadhana sa kanya. Subalit simula nang makilala niya si Creed, mula nang matuto ang kanyang puso na umibig, tila ba hindi niya na kayang tanggapin na siya ay ikakasal sa isang taong hindi niya naman mahal. Hindi niya kayang pakasalan ng lalaking yon. Hindi niya kayang ibigay ang puso niya sa iba dahil alam niyang naiwan niya na ito sa isang taong hindi niya maaaring mahalin. Ngunit wala siyang magawa. "Opo, papa." Iyon na lamang ang tangi niya nasabi sa ama. Maingay sa loob ng ingrandeng bulwagan. Ang hall ay napuno ng makapangyarihan at respetadong tao mula sa iba't ibang industriya. Mga kilalang negosyante, politiko at tanyag ng mga personalidad. Ang okasyon ay isa sa pinakamahalagang event ng taon. Sa gitna ng entablado, isang matikas at makapangyarihang lalaking nakatayo. Ang chairman ng isang kilalang business empire. May hawak itong mikropono at may aura ng otoridad habang nakangiti sa harap ng audience. "Ladies and gentlemen, tonight is a special night. As you all know, our family has always valued privacy. But now I believe it's time to introduce to you someone very dear to me." Muling nagsalita ang chairman, pinupukaw ang atensyon ng lahat.
For years, she has been away, studying and growing into the remarkable woman she is now. And tonight, I am honored to present to you my one and only daughter, Fall Martinelli. Nagpaalakpakan ng buong audience. Habang dahan-dahan namang naglakad si Fall paakyat sa stage, nasa kanya ang lahat ng mata, pero isa lamang ang nakapukaw ng pansin niya, si Creed. Nakatayo ito sa gitna ng crowd. Hindi siya makapaniwala na nakatitig sa kanya. Kita niya ang bahagyang pag-angat ng kilay nito. Ang kunot sa noo na wari hindi makapaniwala sa narinig. Ang malamig at laging kontroladong ekspresyon nito ay napalitan ng gulat at pagtataka. Mabilis siyang iniwas ang tingin, pilit na hindi pinapansin ang matinding tibok ng kanyang puso. Ngunit sa sandaling muli siyang lumingon, nagtagpong muli ang mga mata nila ni Creed. At sa isang iglap, parang bumagal ang mundo. Parang may kung anong hindi niya maipaliwanag na hatak ang titig nito. Parang tinatawag siya pabalik. Napalunok siya. Hindi niya maintindihan ang bugso ng emosyon na bumabalot sa kanya. Alam niyang hindi dapat. Alam niyang may nakatakda na para sa kanya. Pero bakit parang mas gusto niyang magpatuloy sa pagtingin sa mga matang yon? Nang bumalik siya sa realidad, narinig niyang muli ang boses ng kanyang ama. And I would like to take this opportunity to formally announce something just as significant. My daughter, Faulian, is engaged to none other than the heir of the Velasquez family, Dominic Velasquez. Muling pumalakpak ang audience, ngunit tila nawala na ang lahat ng tunog sa pandinig ni Fall. Muling bumalik ang tingin niya kay Creed. Ngunit ngayon, iba na ang ekspresyon nito. Ang kaninang gulat at pagtataka ay napalitan ng isang malamig na tingin. Hindi niya mabasa kung anong iniisip nito. Pero ang sigurado siya, may kung anong bumigat sa kanyang dibdib. Dahil sa sandaling yon, kahit wala siyang naririnig na salita mula kay Creed, parang narinig niya ang sariling puso na unti-unting nababasag. Habang patuloy ang palakpakan ng audience, isang matangkad at gwapong lalaki ang umakyat sa entablado. Nakasuot ito ng maayos na suit. May tindig ng isang lalaking sanay sa ganitong klase ng mga event. Si Dominic Velasquez. Diretso ang lakad nito papunta sa tabi ni Fall, tsaka bahagyang ngumiti habang nakatingin sa kanya. Humarap din ito sa audience at kinuha ang mikropono mula sa chairman at nagsimulang magsalita. Thank you everyone for being here tonight. This is indeed a special occasion, and I feel honored to stand beside Fall. Our families have been close for years, and this engagement is something that strengthens not only our bond but also our future together. I look forward to knowing her even more as we prepare for the life ahead of us. Maling nagpalakpakan ng mga bisita. Masaya sa bagong balitang iyon. Ngunit nananatili lang na walang imik si Fall. Hindi niya magawang ngumiti. Ramdam niyang bigat sa kanyang dibdib. Lalo na't nararamdaman niya ang bahagyang paghawak ni Dominic sa kanyang kamay bago sila bumaba ng stage. Kasunod nito, nagsimula silang maglakad sa paligid upang batiin at makipagkamay sa mga bisita. Maraming bumati sa kanila. Binabati sila ng congratulations, ngunit hindi niya magawang ituon ang isip sa bawat bate. Hanggang sa unti-unti silang mapadpad sa isang sulok kung saan naroon sina Creed at Miss Chamin. Kitang-kita pa rin ang gulat sa mukha ni Miss Chamin. Halatang hindi pa rin makapaniwala sa bagong revelasyon na siya ang anak ng chairman. Si Creed naman ay tahimik lamang. May malamig na ekspresyon habang nakatitig sa kanila. Napangiti ang chairman at tumitig kay Creed. Mr. Volsky, this is my daughter, Fall. Ani ng kanyang ama. Puno ng pagmamalaki ang boses. Nagtagpong muli ang mga mata ni na Creed at Fall. Ngunit hindi na ito tulad ng kanina. Ngayon ay may kung anong bigat na sa titig nito. Isang tingin na hindi niya na mabasa. Malamig nitong tinanggap ang pakikipagkamay niya. Saglit na nagtagal ang kanilang hawak bago binitiwan niya ni Creed. At saka ito nagsalita. May bahagyang pag-angat ng kilay. Ngunit ang boses ay puno ng makahulugang tono.
So, she's getting married. Bago muling tumingin sa kanya. I didn't know that. At invited ka sa kasal ng anak ko, Mr. Volsky. Hindi ako papayag na wala ka roon. Sure, asahan yung pagdating ko. Pero walang emosyon ng mukha nito. Ngunit sa paraan ng pagkakabigkas nito ng mga salitang yon, parang may kung anong tila tumusok sa puso ni Fall. Hindi niya alam kung bakit pero pakiramdam niya may kung anong hindi nasabi sa likod ng mga salitang yon. At ang titig ni Creed, tila nagsasabing hindi pa ito tapos. Habang si Creed hindi alam kung paano iyon matatanggap na ang babaeng gusto niya ay ikakasal na pala sa iba. Magmulanan lagi ng madilim at malalim ang iniisip ni Creed at kung dati ay hindi siya naglalasing, ngayon ay laman na siya ng bar. Mas lumalalim ng gabi at ang musika sa paligid ay nagsisimula ng bumagal. Mula sa malakas na bass na nagpapasayo sa mga tao hanggang sa mas sensual at relaxed na beat. Sa isang VIP booth sa sulok ng club nakasandal si Creed sa sofa. Hawak ang isang basong whiskey na halos maubos na. Sa harapan niya, may ilan pang bote ng mamahaling alak. Patunay na matagal na siyang umiinom. Kasama niya ang kanyang malalapit na kaibigan na sina Axel at Damien na halata namang nag-aalala na sa kondisyon niya. Man, dahan-dahan lang sa pag-inom. Napabuntong hininga si Axel habang pinapanood siyang muling lumabwok mula sa baso niya. You've had too much already. Since when did you start caring about my drinking habits? Iritadong tugon naman ni Creed. Hindi man lang ito lumingon kay Axel. Since you started drinking like you want to forget your own damn name. Sabat naman ni Damien. Nakaarkong isang kilay. Dude, what's going on? I've never seen you like this before. Creed laughed dryly, swirling the amber liquid in his glass before taking another sip. Ramdam niya ang init ng alak sa kanyang lalamunan. How can I slow down when the woman I love is getting married to the heir of the Velasquez? Nagpalitan ng tingin sina Axel at Damien. Tila hindi makapaniwala sa narinig. Wait, what? Sabi ni Axel. You're in love? And you're telling us just now? Jesus, Creed. Damien ran a hand through his hair, looking at him in disbelief. Are you serious? Oh. Fall. Creed's voice was hoarse, barely above a whisper. But it was filled with so much emotion that it made his friend shut up instantly. What? The intern? Yes, sagot niya. And she's not just an intern. Anak siya ng chairman. What? Really? Sabi naman ni Damien. Ibig sabihin naka-arrange marriage siya sa heir ng mga Velasquez? Tanong ni Axel na sinagot niya naman ng pagtango. Nagkatinginan muli ang dalawa bago malalim na bumuntong hininga si Damien. Damn! That's rough, man! Napailing si Creed at humigpit din ang hawak niya sa kanyang baso. You know what's worse? I didn't even realize how much I cared until it was too late. Napabuntong hininga naman si Axel. And now she's engaged to Dominic Velasquez. Or should I say una pa lang kay Dominic na talaga siya. Nahulog ka lang talaga sa isang taong pagmamay-ari na ng iba. Yeah. Creed let out a bitter chuckle. Lucky bastard. Damn love. I hate my heart. Damien leaned forward, resting his elbows on his knees. What are you planning to do? Just drown yourself in whiskey until you forget that she exists? Creed clenched his jaw, staring at his drink as if it held the answers to all his problems. I don't know. But what I do know is that I can't just sit back and watch her walk away. Napatitig sa kanya ang dalawa niyang kaibigan. Tila hinintay kung ano ang susunod niyang gagawin. Ngunit bago pa sila makapagsalita, muli siyang lumagok ng alak dahil kahit anong gawin niya, alam niyang hindi ganong kadali ang sitwasyon. Dahil si Fall ay hindi niya naman pag-aari at ni minsan
ay hindi naman naging sa kanya. Kaya mas mabuti pa sigurong limutin niya na lang ang nararamdaman kesa naman lalo lang siyang masaktan. Samantala, sa loob ng isang marangyang opisina na may floor-to-ceiling window na nagbibigay ng tanaw sa lungsod, nakaupo si Fall sa harap ng kanyang ama. Kaba at lungkot ang bumabalot sa kanya. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang damit at ang tibok ng kanyang puso ay nagwawala. Tiningnan siya ng kanyang ama. Halata ang pagtataka sa mukha nito habang tinatanggal ang salamin at inilapag sa mesa. "Fall, anak, what's the matter? Why are you crying?" Pinilit niyang pigilan ang pag-agos ng kanyang luha na kanina pang umaagos, pero hindi niya ito kayang itago. Sa wakas, huminga siya ng malalim at nagsalita. Ang kanyang tinig ay halos isang bulong. "Papa, I can't marry Dominic." Nagtaas ng kilay ang kanyang ama. Ang mukha nito ay nananatiling kalmado, ngunit may halong pagtataka. "I thought you had already accepted this arrangement. Why the sudden change of heart?" Pinunasan niya ang kanyang pisngi gamit ang kanyang mga daliri. Ngunit hindi niya kayang pigilan ang muling pagpatak ng kanyang mga luha. "Noong una, opo. Pero hindi na ngayon." "And why?" "Because I love someone else." Mahina niyang sabi, ngunit sapat upang marinig ng kanyang ama. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila. Akala niya ay magagalit ang kanyang ama, pero kalmado lamang ito, na para bang inaasahan na rin itong darating ang araw na ito. "Who is it?" Tanong nito. Mas mababa na ang tono ng boses. Napayuko si Fall. Hindi agad nakasagot. Napalunok siya at pinakiramdaman ng tibok ng kanyang puso. "I love Creed Volsky. Siyang mahal ko." Muling binalot ng katahimikan ng silid. Ang kanyang ama ay hindi agad nagsalita. Sa halip ay tumayo ito mula sa kanyang upuan. Lumakad papunta sa bintana at tumingin sa malawak na lungsod sa ibaba. "So it's him." Mahina ngunit malinaw nitong sabi. Nag-angat ng tingin si Fall. Inintay ang magiging reaksyon nito. "Papa, I know this isn't what you planned for me, but Bago pa siya matapos ang kanyang sasabihin, nagbuntong hininga ang ama niya at bumaling sa kanya. "In that case, I will talk to the Velasquez family and call off the wedding." "What? Really, Papa? Are you serious?" Tumango ang kanyang ama. Ang mukha nito ay seryoso ngunit may bahagyang lambing sa mga mata. "Yes. What matters to me is your happiness. Bago nawala ang iyong ina, pinangako ko sa kanya na parati kong pipiliin ang kasiyahan mo. I will not force you into something that will only bring you pain." Ramdam ni Fall ang init ng kanyang mga luha na dumuosdos sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng lungkot, kundi ng labis na pasasalamat. Sa isang iglap, mabilis siyang tumayo. Lumapit sa kanyang ama at niyakap ito ng mahigpit. "Papa, thank you. Thank you so much." Paulit-ulit niyang sinabi. Ang kanyang tinig ay garalgal dahil sa sobrang emosyon. Naramdaman niyang hinaplos ng kanyang ama ang kanyang likod. "Just promise me one thing, Fall." Mahinahong sabi ng kanyang ama. "If you truly love this man, make sure that you will fight for you just as much as you will fight for him." Mas lalo pang tumulo ang kanyang luha at mas hinigpitan pa niya ang kanyang yakap. "I will, Papa. I promise." Matapos ang pag-uusap na yon, sa wakas naramdaman niya ang kalayaan na matagal niya nang inaasam. Habang nasa kanyang kwarto si Fall at pinipilit na pakalmahin ang kanyang puso, matapos ang usapan nila ng kanyang ama, biglang nag-ring ang cellphone niya. Nang makita niya ang pangalan ni Miss Chamin sa screen, agad niya itong sinagot. Hindi inakalang isang masamang balita ang sasalubong sa kanya. "Miss Chamin?" Tanong niya na halatang gulat sa kanyang tinig.
Sa kabilang linya, bakas ang boses ni Miss Chami ng pag-aalala. Fall, listen to me. Creed. Creed got into an accident. He is in the hospital right now. Napahinto si Fall. Para bang biglang tumigil ang kanyang mundo. What? What happened? Is he okay? I don't have all the details yet. Just come to the hospital, please. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Agad niyang kinuha ang kanyang bag at susi ng sasakyan, tsaka nagmadaling lumabas ang bahay. Ni hindi niya na pinansin ang tanong ng kanyang ama. Sa buong biyahe papunta sa ospital, hindi siya mapakali. Ang kanyang dibdib ay punong-puno ng kaba at hindi niya mapigilang isipin ang pinakamasamang maaaring mangyari. Pagdating niya sa ospital, halos hindi siya makahinga sa bilis ng kanyang pagtakbo papunta sa information desk. Creed Volsky, where is he? Tanong niya sa receptionist. Hindi na alintana ang kaba sa kanyang tinig. He's in the ICU, ma'am. Sagot nito, itinuro ang direksyon. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad siyang tumakbo papunta roon. Pagdating niya sa ICU, nakita niya si Miss Chami na naghihintay sa labas. Namumula ang mata sa pag-aalala. Agad siyang lumapit. Miss Chamin, how is he? Ayos lang ba siya? Bago pa makasagot si Miss Chamin, lumapit ang isang doktor sa kanila. Are you a relative of Mr. Volsky? Tanong nito na seryosong mukha. No, but please tell me how is he? Aniya na halos hindi na makapagsalita ng maayos dahil sa nerbiyos. Mabigat ang tingin ng doktor na magsalita ito. Mr. Volsky is in a coma. The impact of the accident caused severe trauma to his head. We are doing everything we can, but right now, we can't say when he will wake up. Parang may malaking kamay na pumiga sa kanyang puso. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. At kung hindi na siya sinalo ni Miss Chamin, baka bumagsak na siya sa sahig. No, this can't be. Bulong niya hindi makapaniwala. Mahigpit siyang niyakap ni Miss Chamin. Ramdam ang panghihina niya. Fall, we have to be strong for him. Creed is a fighter. He will wake up. He has to. Ngunit kahit anong sabihin ni Miss Chamin, hindi niya mapigilang mapaluha. Lahat na nangyayari sa kanila ni Creed, mula sa unang beses silang nagkita, sa lahat ng hirap na pinagdaanan niya sa kumpanya, sa paraan nitong ipinagtanggol siya, sa pagmamahal na naramdaman niya para dito, lahat ng yon ay biglang bumagsak sa kanyang puso. At ngayon, ang lalaking mahal niya ay walang malay. Nasa bingit ng panganib. Dahan-dahan siyang lumapit sa malaking salamin na naghihiwalay sa kanya at sa loob ng ICU. Doon ay nakita niya si Creed, nakahiga, may benda sa noo, may mga tubo at makina na nakakabit sa katawan nito. Para siyang binagsakan ng langit at lupa sa kanyang nakikita. Creed? Mahina niyang bulong, luhaan ang mga mata. Wala siyang magawa kundi ipanalangin na magising ito. Sa kabila ng lahat, hindi sumuko si Fall. Araw-araw siyang bumibisita sa ospital. Hindi alintana ang pagod at labis na lungkot. Inalagaan niya si Creed sa abot ng kanyang makakaya. Kinakausap ito kahit walang sagot. Hinahawakan ng kamay nito at pinaparamdam dito na hindi ito nag-iisa. Creed, it's me, Fall. Madalas siyang bulong habang inaayos ang kumot nito. You have to wake up soon, okay? There's so much I want to tell you. Kahit hindi ito gumagalaw o sumasagot, hindi siya tumitigil. Nililinisan niya ang katawan nito. Inaayos ang buhok. At minsan nagdadala pa ng mga bagay na alam niyang magugustuhan ito. At sa tuwing bibigyan siya ng updates ng doktor, pinakikinggan niya ito ng mabuti at umaasang may magandang balita. His vitals are stable, but there's no sign of consciousness yet. Sabi ng doktor, we just have to wait. At naghintay nga siya. Hanggang isang gabi, habang nakatulog siya sa tabi ng kama nito, nakasandal ang kanyang ulo sa gilid ng kama at mahigpit na hawak ang kamay ni Creed. Narinig ng Diyos ang mga panalangin niya. Isang mahina, ngunit bahagyang paggalaw ang naramdaman niya mula sa kanyang palad. Napasinghap siya. Unti-unting iminulat ni Creed ang kanyang mga mata. Creed,
Halos hindi naman makapaniwalang bulong ni Fall. Napabangon siya mula sa kanyang pagkakaidlip. Dahan-dahang tumingin si Creed sa kanya. Bahagyang naguluhan ngunit malinaw ang tinig nang sabihin ito ang kanyang pangalan. Fall. Parang biglang nawala ang lahat ng pagod niya. Napuno ng tuwa ang kanyang puso. Mabilis siyang tumayo. Piniga ang mahinang kamay nito at halos maiyak sa sobrang saya. Creed, you're awake. Lumapit din siya sa intercom para tawagin ng mga nurse at doktor. Doc is awake. Creed is awake. Agad na pumasok ang medical team at sinuray si Creed habang hindi pa rin mawala ang tuwa sa mukha ni Fall. Matapos ang pagsusuri, ngumiti ang doktor sa kanya. He's stable. He's going to be fine. Parang nabunutan ng tinik si Fall. Hindi niya napigilan ang sariling umiyak at bumalik sa tabi ni Creed. Hinawakan niya ulit ang kamay nito at marahang bumalong. You scared me. Natatawa na may halong hikbi niyang sabi. Don't ever do that again. Mahinang tawa ni Creed kahit halatang nangihina pa ito. I'll try not to. Sa gabing yon, sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming araw ng pag-aalala, nakahinga ng maluwag si Fall. Ang taong mahal niya, sa wakas nagising na. What about your fiancé? Tanong ni Creed habang nakaupo sa kama at diretsong nakatingin sa kanya. Hindi ba siya nagalit na lagi pang nakabantay sa akin? I called off the wedding. Sagot niya. Napatigil si Creed. You what? Tumango siya. It was just an arranged marriage. Pero kinausap ko si Papa para hindi na matuloy ang kasal. I couldn't go through with it. I can't marry someone I don't love. Especially when my heart already belongs to someone else. Biglang nanahimik si Creed. Tinitigan siya nito ng matagal. Kita naman sa mukha ang pag-aalinlangan. Parang may gustong itanong pero hindi sigurado kung tapat ba nitong itanong iyon. Sa huli, hindi nito napigilan. Who? Sino ang taong mahal mo? At dahilan, kaya hindi mo na tinuloy ang kasal niyo ni Dominic. Huminga ng malalim si Fall. Pinakawala ng kaba sa kanyang dibdib. Bago marahang sinabi, You, Creed. It's you. Napakurap naman si Creed. Para bang hindi agad makapaniwala sa narinig. Pero nang makita nito ang sinseridad sa mga mata ni Fall, unti-unting lumitaw ang isang ngiti sa labi nito. Fall? Mahina ang tinig nito pero puno ng emosyon. Bago siya makapagsalita, mabilis siyang niyakap ni Creed. Mahigpit na parang ayaw siyang pakawalan. You don't know how long I've wanted to hear that. Bulong ni Creed sa kanyang tenga. Napangiti si Fall. Niyakap din ito pabalik. Then I should have said it sooner. Bahagyang natawa si Creed tapos ay hinigpitan pa ang yakap. I love you too, Fall. I really love you. Sa sandaling yon, parang nawala ang lahat ng sakit, pagod at pangamba. Wala nang hadlang. Wala nang alinlangan. Silang dalawa na lang, sa wakas. Habang yakap pa rin siya ni Creed, bahagyang lumayo ito upang titigan siya sa mata. Kita sa mukha nito ang saya at kaunting pag-aalangan. Pero higit sa lahat, seryoso ito. Fall, be my girlfriend. Hindi ko hahayaan na mapunta ka pa sa iba. At mas lalo hindi ko na kaya mag-antay. So please be my girlfriend at pangakong liligawan kita araw-araw. Napatitig siya kay Creed. Hindi niya inaasahan na ganitong kabilis mangyayari ang lahat. Pero hindi rin niya kayang itanggi ang nararamdaman niya. Ngumiti siya, ramdam ang matinding saya sa kanyang puso. Yes, Creed. I would love to be your girlfriend. Nakangiting napabuntong hininga si Creed. Parang gumaan ang pakiramdam niya. You don't know how happy that makes me. Napangiti rin si Fall. At sa sandaling yon, tila wala nang ibang mahalaga. Sa wakas, natagpuan na rin nila ang isa't isa. Hindi bilang boss at intern, hindi bilang magkaibang mundo, kundi bilang dalawang taong tunay na nagmamahalan. Makalipas ang ilang araw, dinala ni Fall si Creed sa kanilang mansyon upang ipakilala ito sa kanyang ama.
Medyo kabado si Creed pero sinisigurado ni Fall na magiging maayos ang lahat. Pagpasok nila sa opisina ng kanyang ama, tumayo ito mula sa upuan at tumingin ng diretso kay Creed. "So, you're the man my daughter chose." Tumango si Creed at matapang na humarap sa chairman. "Yes, sir." "Mahal mo ba talaga ang anak ko? May papangako mo ba na maaalagaan mo siya ng mabuti?" "I love your daughter, sir, and I promise to take care of her." Bahagyang umiti ang chairman, pero hindi nawala ang matilim nitong tingin. "Good, because if you ever hurt her," tumigil ito sandali, tsaka seryosong tinuloy, "sa akin ka mananagot." Napalunok si Creed pero hindi natinag. "Understood, sir. I will never hurt Fall." Napangiti si Fall at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Creed. "Papa, I know you like him. He makes me really happy." Pagkatapos noon, pinakilala rin ni Fall si Creed kay Dominic. Nang magkatapat sila, walang bahid ng selos o sama ng loob si Dominic. Sa halip ay ngumiti ito at tinapik si Creed sa balikan. "I hope you take care of her, Creed. Pinili kong ipaubaya siya sa'yo kahit pa alam kong mas maaalagaan ko siya. Ingatan mo siya. Alalahanin mo ang isang Velasquez ang piniling magpaubaya para sa'yo." Tumango si Creed. "I will. You have my word." Sa wakas, wala nang hadlang sa kanilang pagmamahalan. Lumipas ang mga buwan at mas naging masaya ang kanilang pagsasama. Alam nilang hindi perpekto ang buhay, pero sigurado sila sa isa't isa. Mahal na mahal nila ang isa't isa. At sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang itong tumitibay. Lumipas ang mga taon at sa bawat araw na magkasama sila, lalo pang lumalim ang pagmamahala ni Fall at Creed. Dumaan sila sa iba't ibang pagsubok, ngunit sa halip na humina, mas tumibay pa ang kanilang relasyon, hanggang sa dumating ang ikalimang taon ng kanilang pagmamahalan. Sa harap ng kanilang pamilya at mga kaibigan, nagpalitan sila ng pangako sa isa't isa. Habang nakasuot ng puting gown si Fall, hindi niya mapigilang mapangiti habang pinagmamasdan si Creed na nakatayo sa dulo ng aisle. Naghihintay sa kanya. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, parang bumagal ang mundo. Walang iba, kundi silang dalawa lamang. Sa altar, buong puso nilang binitawan ang kanilang mga pangako. "I have loved you since the beginning, and I will continue to love you for the rest of my life." Pahayag ni Creed habang mahigpit na hawak ang kamay ni Fall. "And I will always stand by your side through everything because my heart belongs to you." Sagot naman ni Fall. Hindi maitatago ang mga luhang pumapatak sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng seremonya, sa gitna ng masigabong palakpakan at masayang hiyawan, tinawag silang opisyal na mag-asawa. Sa unang pagkakataon bilang mag-asawa, naglapat ang kanilang mga labi na sa harap ng lahat, puno ng pagmamahal at pangako para sa hinaharap. Hindi rin nagtagal ginawang chairman ng kumpanya si Creed at sa kabila ng bago nitong responsibilidad, nananatili itong mapagmahal na asawa kay Fall. Naging masaya ang kanilang pagsasama at sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitibay ang pundasyon ng kanilang pagmamahalan. Sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan nila, mula sa mga pagsubok, pagkabigo, ang kanilang pag-ibig ang nagtagumpay. At sa wakas, nahanap nila ang kanilang happily ever after. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!